Maraming salamat po, Lord, sa araw na to. Salamat po sa biyaya ng buhay na patuloy mong pinagkakatiwala sa amin. Salamat, Lord, sa kalakasan. Higit po sa lahat, Lord, tunay nga na ang pag-ibig mo ay nagbibigay lakas sa amin. Kung kaya't ang aming dalangin, O Lord, ikaw ay aming ibigin din ng buong lakas, buong kaluluwa namin, at buong pag-iisip, O God. Lord, sa mga sandaling ito, dalangin po namin na at uh, in Jesus' name we pray. Okay. Magandang gabi po sa lahat, my brothers and sisters, at sa ating pong lahat dito sa platform na ito, sa Global House Community Church. Malinaw po ba? Naririnig ako? Yes, malinaw. Okay po. Thank you po. Okay, last week po, I think Sunday po yun, napahaginan natin tungkol sa naganap no, sa panahon ni Noah. Balikan po natin. Sa gitna ng kasamaan, hinanap ni Lord ang mga naghahanap ng favor niya. Naalala niyo po yun. At sabi po sa Genesis 6 verse 8 to 9, si Noah ay nakatagpo ng favor in the eyes of the Lord. Noah was a righteous man, blameless in his generation. So Noah walked with God. So in the eyes of the Lord, nakita ni Lord ang faith ni Noah. So sa panahon ni Noah, nakita ni Lord ang faith. At yon ang sinasabing Noah found favor in the eyes of the Lord. So masasabi natin na si Noah ay makasalanan. So nararapat siyang mamatay. Tulad ng sinuman. Ngunit pinahayag siyang matuwid. Bakit kaya siya pinahayag na matuwid at walang kapintasan sa harap ng Lord? Ito ay dahil sa kanyang pananampalataya. Ito po ang pinaalala sa atin ng Hebrews 11 verse 7. Okay, sabi sa Genesis verse 13, 6 verse 13, inireveal ng Lord yung plano niya na to send judgment sa mundo. Dahil sa sobrang laganap ng kasamaan ng mga tao sa mundo. Kaya, ang initiative niya ay i-save si Noah at ang family niya at i-judge ang mundo. Ito yung mababasa natin sa Genesis 6 verse 14 to 21. Kung may Bible po kayo, pwede niyong tingnan. At si God, nagplano siya. God planned the ark as means of rescue from the great flood for the family of Noah. So, ano yung makikita po natin dito? Yung judgment, di ba? God observed the widespread wickedness ng humanity. Kaya talagang nag-decide si Lord na i-cleanse ang earth. And the judgment came in the form of great flood that covered ng buong mundo at na-destroy lahat ng buhay outside the ark. So sa point na to, ano po ang ibig sabihin? Na hindi mapipigilan ang judgment na ipapataw ni God sa mundo, sa mga tao. Amen. So kapag may plano si Lord sa buhay mo, kahit ano pang trials yan, bagyo man, problema, hindi ito mahahadlangan ng kahit na ano at magpo-provide si Lord ng way out para makasurvive ka. Amen. So marami ng trials, marami ng pinagdaanan ka sa buhay. Pero napansin mo po, nakasurvive ka. Ito ay dahil sa gumawa ng way out si God. Sabi nga sa kanta ni Don Moen, di ba? God will provide. Diba? So tulad natin, noong tayo ay nasa past life pa natin, hindi natin akalain, hindi natin inaakalan. Akala natin na tayo makakaraos. Sa dami ng pag-trials, hirap sa buhay, halos mawala na tayo ng pag-asa. Amen. Pero that time na hindi pa natin kilala si Lord, yung wala pa tayong personal relationship, di tayo nagkaroon ng personal encounter pa kay Lord. Pero the Father God knows everything. Kung sa panahon ng trials, ang ginagawa natin ay magpasalamat sa Lord, mag-praise kay Lord, at tuloy-tuloy lang na naglilingkod sa Lord, darating at dumarating ang time na si God nagpo-provide siya ng rescue.
para makaligtas tayo at maging overcomer sa lahat ng trials sa buhay natin. Ito rin ang ating pinangahawakan lagi, lalo na sa panahon ngayon. Lagi mong tatandaan, laging may paraan si Lord. Hindi, baga sabi nga, napakalawak ng love ni Lord. Sinlawak ng nakikita mo sa kalawakan. Ganun ka laki ang pag-ibig ng Lord sa atin. Eh, ikaw po din sa story ni Noah. Sabi doon, God shut the door of the ark. Sinarado ni Lord yung pintuan. Pero hindi si Noah. Noah ang kanyang isinang. Baga, si Lord ang responsible sa basa natin sa Genesis 7 verse 16. So, hindi papayag si Lord na wala siyang gagawin. So, God commanded Noah to build just one door in the ark. Isang pinto lang. Bakit kaya isang pinto lang? Di ba mababasa po natin sa Genesis 6 verse 16. Yung isang entrance na yun, the only entrance to salvation for his family. In the same way, Jesus is the only door to the Father, our salvation. John 14 verse 16. So sabi nga po ni Jesus, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved. Ito po yung pinaalala sa atin ng John chapter 10 verse 9. Amen. So, pinadala ni Lord, God sent the flood at the right time. Kapag may sinabi si Lord na gagawin niya, ang Lord ay hindi nagbabago. Hindi siya pabago-bago ng isip. Di katulad ng tao na pamaya-maya, nagbabago ang desisyon, nagbabago ang isip, maging ang plano niya sa buhay, nagbabago din. So maging sa relasyon, ganun din. Madaling magbago yung loob. Mahal niya ngayon, bukas may iba na. Amen? So nagiging laro na lamang sa tao ang pagdidesisyon. Kaya naman, mas magulo ang mundo ngayon. Pero sa time ni Noah, yung sinabi ni Lord kay Noah na nga gugunawin niya ang mundo. Pero hindi niya sinabi kay Noah na pababahain. Kaya, nung inutusan niya si Noah na gumawa ng ark, walang question, walang anumang tanong si Noah. Wala man lang siyang pag-aalinlangan. Okay? So agad-agad sumunod siya dun sa utos ni Lord. Tumalima siya. Sumunod siya agad hanggang sa mula sa pinakamaliit na parte ng utos ni Lord hanggang sa pinaka-last part ng plano ng pagbuo ng ark, sinunod ni Noah. So katulad ni Noah, si Lord Jesus ay tumalima rin sa will ng Father God. Buo yung tiwala niya sa Father God. Na talagang total surrender siya sa will ng Father God. Na kapag may ipinapagawa siya, hindi siya nagdalawang isip na, baga sabi nga, di ba, mas sinunod niya, thy will be done, sabi ni Jesus. Kapatid, ikaw, buo din ba yung tiwala mo kay Lord kapag may pinapagawa sa sayo na taliwas sa kalooban mo, taliwas dun sa gusto mo? Naisusuko mo ba palagi sa Kanya yung will mo? Nasasabi mo rin ba kay Lord, Lord, thy will be done. Alam niyo po, at dito sa ark na to, balikan po natin sa story ni Noah. During the time na yung ark ay lumulutang na, God steered the ark. Walang manibela. Kumbaga, there was no rudder. Walang manibela sa ark. Bakit? Kasi si Lord yung nagpo-control. Amen. Siya yung nagpo-control ng manibela. Kaya naman si Noah, alam mo, wala siyang magawa kundi magtiwala kay Lord. Ikaw ba kapatid sa panahon na ito, punong-puno ka man ng worries, punong-puno ng trials, problems, o ano pa may pinagdadaanan. Hayaan mo na si God ang humawak ng mundo. Magtiwala tayo sa Lord na kapag si Lord ang may hawak ng manibela, asahan, magtatagumpay ka. Lahat ng pagsubok, kaya mong pagtagumpay. Amen. So, ang tanong naman, bakit why 40 days at 40 nights na itong
Itong nasa Bible, sinasabi doon. What is the significance of 40, the 40 numbers? Ano ba yung sinisimbolo nito? Ang 40 symbolizes period of testing, trials, or judgment. So number 40 ay mababasa natin to sa Bible at sa mga prophecies. So merong period of testing. Amen. Sinasabi sa Ezekiel 4 verse 6 na pagkatapos bumiling ka sa kanan upang dalhin ang kaparusahan ng Juda sa loob ng 40 araw, 40 days. So, bawat araw ay katumbas ng isang taon. Yun ang sinasabi ng Lord. So, bawat araw ay katumbas ng isang taon. Imagine mo yun. So, halimbawa, dumaan sa period. Isang halimbawa ay dumaan sa period of testing ay si Prophet Ezekiel. Kasi inutusan siya ni Lord na humiga patagilid dito sa kaliwa. Tingnan niyo po yung kaliwa niyo. So sinabi sa kanya ni Lord, dadalhin ni Prophet Ezekiel ang pagkakasala ng Israel. At sinabi sa kanya, sa kanyang pagkakahiga sa loob ng 390 days. Ilan po yun? 390 days. Almost 1 year. So sa loob ng isang taon na nakahiga ng patagilid sa kaliwa si Prophet Ezekiel. So, grabe yung period of testing ni Prophet Ezekiel. Alam niyo po, nag-research na ako. Ay sa research na ang paghiga sa kaliwang bahagi ng katawan natin ay maaring magkaroon ng mga positive at negative side sa ating katawan. Halimbawa po, isa sa mga positive na effect ay pag nakahiga ka sa kaliwa ay maaring makatulong to sa paghinga. Amen. Lalo na sa mga taong may sakit sa baga o kaya may asthma. Nakakatulong din sa pagbawas ng acid reflux. So yung paghiga sa kaliwa, ito ay nakakatulong sa pagbabawas din ng acid reflux o kaya yung heartburn. And then nakakatulong din ito sa pagdaloy ng dugo. Amen. So pag ikaw nakahiga sa pakaliwa, maaari makatulong din ito sa ibang bahagi ng katawan mo at nakakabawas din ito ng presyon sa likod. So, ito'y yung presyon sa likod po at sa leeg. Kaya kami, ang ginagawa namin, practice namin, ang higa namin ay pakaliwa. Pag-gising namin sa umaga, nasa side pa rin kami ng left nakahiga. Pero may negative effect din po ang pag ikaw ay nakahiga sa kaliwa. Ang negative po nun ako ramdam ko is yung masakit yung leeg, minsan yung likod. Kasi yung matagal na pagkakahiga mo sa left. So imagine nyo po yung ginawa ni Prophet Ezekiel, yung kanyang testing. 390 days. Tayo po kaya? Kaya po natin gawin yun. Eh yung buong magdamag nga ng pagising natin, may nararamdaman na agad. Tayo, di ba? So how much more pa kaya si Prophet Ezekiel? So grabe yung period of testing niya. Amen? At negative effect pa rin ay, sabi lang sa research, ay pagkakaroon ng insomnia. So ang paghiga sa kaliwa ng matagal ay maaring magdulot ng insomnia at o kaya kahirapan pagtulog, pwede din nagkaroon ng problem sa pag-ihip. So, yung posisyon na to ay nagkakaroon ng problem sa pag-ihip, lalo na sa mga may sakit sa bato. Kaya, mas maganda, yung pabiling-biling is okay. Pero yung tagal na pagkakahiga sa left, may positive at may negative effect. Okay, sa period of testing ni Prophet Ezekiel, kung babasahin niyo pong mabuti, kung may time po kayo, basahin niyo po yung about sa kay Ezekiel at balikan niyo po itong kinukwento ko sa inyo. At malalaman niyo kung gaano niya natiis, gaano niya talaga sinunod ang Lord. Grabe yung testing. Walang sino man siguro sa panahon natin yun ang kayang gawin iyon. It is only Lord Jesus. Si Lord Jesus lang talaga makakagawa ng lahat kasi overcomer na sigat eh. Tayo, nasa panahon tayo na kailangan natin araw-araw maging overcomer.
testing yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. So, ang 40 ay sumasymbolizes ng trials din. So, ayon sa Ezekiel 29 verse 11 to 13, na sa loob ng 40 years, sabi ng Lord, walang tao o hayop na tutungtong dito ni titira. Gagawin itong pinakamapanglaw sa lahat ng lupain at ang mga lungsod ay 40 araw kung pananatilihin ng isang lugar na pinabayaan. So ito yung naging trials din. Yung sa lugar na yun na sinabi kay Prophet Ezekiel. Ang tindi ng trials, 40 years. Amen. At yung judgment na sinabi ng Lord, ipinaabot niya kay Jonah. Kung mababasa niyo po sinabi ng Lord kay Jonah sa Jonah 3 verse 4, siya ay pumasok sa lungsod pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. So yung sinasabi ko po sa inyo ay may kaugnayan sa 40 days at 40 nights. So ang 40 ay sinisimbolo ng period of trials, period of testing, trials, and judgment. At ang 40 din ay may kaugnayan din sa 40 days of Lent. Amen. So, there is one place where tayong mga Christian, dinidiscuss natin ang 40. Kasama po dito ang Lent. The 40 days of Lent ay celebration Jesus' time in the desert, just as Jesus fasted and prayed for 40 days. So maraming Christian ang nagpapartake dito sa 40 days of Lent in remembrance. Amen? So ito lang po yung pahapyaw ko na i-share sa inyo about sa 40, number 40. Amen. So balikan po natin sa Noah, sa story ni Noah. So salvation was God's grace. Amen. It is received through faith. At si Noah, he believed in God's words at he acted in obedience. Amen. So salvation ay provided ni Lord as his means of escape through Noah na inutusan ni Lord to build an ark. At ito si Noah and his family at every two of clean animals and one of every unclean animal. So, sila po yung na-save sa loob ng ark. So, building the ark according to God's instruction ay nangangailangan po ng faith, sacrifice, and obedience. Iyon ang ginawa ni Noah. He acted to save his entire family. Ito po yung sinasabi sa Genesis 7 verse 5. So, alam niyo po, there was one only door to the ark. Isang pinto lang. Only door that entering through this door as was Noah, yung family ni Noah ay na-save from the flood's destruction. So, sa loob ng ark na to, sila lang po yung naligtas. Sila lang ang nakaligtas. At yung mga nasa labas ng ark, sila naman po yung mga uh, sila naman po yung nawala, sila naman po yung namatay. So ano po yung application nito sa buhay natin na pinapaalala sa atin ni Lord? That God still judges sin. Katulad ng sinasabi sa Romans 1, verse 18 to 32. At ano pa po ang sinasabi sa atin? Mula sa Peter, 2 Peter, chapter 2, verse 5 to 6. At sa Revelation 20, verse 11 to 15, that He has revealed a coming judgment when Christ returns. Amen? At pinaalala din sa atin mula sa Ephesians 2, verse 6 to 8, that God displays His grace. Jesus Christ is our ark of salvation. Amen? Siya po ang ating ark of salvation. Sabi sa John 14 verse 6, He is the only way to be rescued from God's judgment. Amen. Siya talaga ang tanging way para ma-rescue from God's judgment. Amen. That on sino man, sabi sa John 3 verse 36, all who believe in Him will be saved. Amen. So, talagang walang ibang kapupuntahan ang tao, kundi maniwala, magtiwala at manalig kay Lord Jesus.
Amen. Kasi sabi nga, God commanded Noah to build just one door in the ark. Katulad din sinasabi sa Genesis 6 verse 16. And in the same way, ito yung the only entrance for his salvation for his family. And Jesus is the only door to the Father, our salvation. Amen. Jesus said, sabi nga ni Jesus, ni Lord Jesus sa John 10 verse 9, I am the door. If anyone enters by me, will be saved. Amen. So once na sinarado ni Lord, once God shuts the door, no one else can enter. It is too late. Ito po yung pinaalala sa atin ng Luke 13 verse 25. Amen. So, ang eternal security natin in Christ ay na-sealed. Amen. Like Noah in the ark. So, once Noah was in the ark, he was secure. Amen. Tayo rin. Our eternal security is in Christ. So, we can also confident that we are secure in Christ, that God, through the Holy Spirit, He has sealed us as His own, na nag-guarantee sa atin our salvation to come. Ito po ang sinasabi sa Ephesians 1, verse 13. Amen. So, lagi nating tatandaan na si Jesus, siya po ang ating God's gift of salvation. Siya yung foreshadow ng ark. So, binigay ni God gave Noah the ark as a gift. So, without it, pwedeng na-perish sila kasama ng mga nalunod doon sa baha. At katulad ng nangyari kay Noah, binigay sa atin ni God si Jesus, ang kanyang nag-iisang anak. So, para tayong lahat, that if we believe in Him, we will not perish. Ito po yung pinaalala. At ito ang palagi nating naririnig. John 3:16. Amen? So ito po ang pinaka-essence po ng ating pinag-aaralan ngayon dito po sa Noah. Sa the book of Genesis mula sa chapter 7 hanggang chapter 8. So, ang iiwan ko po sa inyo mga kapatid, sa inyo pong palagay. Ang tanong ko na lang po para masagot ang bawat isa sa atin. Alalahanin po natin, God remembered Noah and God remembers us. Noah, hindi niya deserve na nandun siya sa ark. And tayo din, we don't deserve Jesus. Pero, bagaman, despite of our unworthiness, God offers us a way to salvation through His Son, Jesus Christ. So, kapag umuulan, maalala mo, Jesus offers us refuge and rest. So, hindi tayo kailangang matakot. Amen. Always remember that our security is in Christ. So, walang storm na mag-shake sa atin, walang baha na mag-overwhelm sa atin dahil ang salvation natin is sealed in Him. We have a better version of the ark. We have Jesus. Amen. So, ang tanong ko po sa inyo, what do you think about Noah's ark as a foreshadowing of Jesus? Amen. So, bago po tayo mag-end, pray po tayo. Lord, maraming po salamat sa salita mo, Lord. Salamat po sa paalala mo. Tunay, Lord, na ikaw lang, Lord, ang aming security, O Lord, ay nasa iyo, O God. Salamat, Lord, na ikaw ay nagbigay sa amin ng way out. Thank you so much, Father God. Thank you for your Son, Jesus. Thank you, O God. We are grateful, we are thankful, O Lord, for the grace and mercy na nararanasan namin araw-araw. And we pray, Lord God, sa aming mga kapatid, sa ibang mga tao, Lord, kasama po sila naroon ngayon, Lord God, right now. We pray for them, Lord, na naway sila rin ay abutin ng iyong biyaya, ng iyong habag, O God, at sila, Lord, ay makaangkla, Lord, sa ark of salvation na to with our Lord Jesus.
Lord, we pray that you mag-send ka po ng mga workers, Lord God, kasi hinog na, Lord. This is the harvest time. And nandito po kami, Lord, we offer ourselves, Lord God. Ang aming buhay, Lord, maging ang aming pamilya, O God. Hayaan mo na ang bawat isa sa amin, mga mahal namin sa buhay, mga kamag-anak, O God, na sila man, Lord, ay abutin ng iyong salita, ng iyong ng mabuting balita, Lord God. Magsubok pa po, Lord, ng mga tao, Lord, na gagamitin mong instrumento upang sila man ay makarinig ng mabuting balita. This salvation, O God, the gift of salvation ay dumating sa kanilang buhay. Ng mabuting balita tungkol sa pagliligtas ng Panginoong Jesus ay dumating din sa kanilang buhay. Thank you, God. Thank you, Lord. And we pray for our nation, O God. Lord, hindi kami magsasawa, Lord. Naniniwala po kami na mahal mo ang aming bayan at naniniwala kami in your perfect time and perfect will, O God. Magkakaroon, Lord, ng katiwasayan sa aming bayan. We offer to you, O God, our nation. This nation belongs to you, O Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay po, maraming salamat po sa inyo.